Sa subject naman po, may naka-ready na ako dito na subject. So, ito yung example ng subject. Meron akong updates or important update regarding your recent request. So, ikakopy ko lang yan. Then, pipaste ko dito. Ito yung pinaka-subject niya. Tapos, ito yung example body. Kakopy ko yun dito. Yan. Your request has been successfully received and is now being processed by our team. We will provide another update once the review is complete. So, lagyan nyo lang yung pangalan nyo or signature or yung support company. Support at pass about your company. Pero sa ngayon, pangalan ko muna yung signature. Ayan, para simple lang. Pagka-click nyo ng run, automatic na mag-execute yan, then magsasend yan sa email na naka-indicate dito sa column A. Isitahin natin yung email. As you can see, nakita po agad yung subject niya dito, yung important update regarding your request, recent request. So, pareho po yung, ayan niya, yung subject niya dito ay parehas. Pati yung body niya. Nakikita niyo yung body, ayun yung nilagay natin dito kanina sa column D. Row 3. Ayan. So yun guys, naka-record pa rin tayo dito. So pupuntahan natin yung script na ginawa ko para hindi po tayo maligaw. As you can see dito, may nakapangalan or title na Script Sendbook Email for Updates Template version 1.0.0. So, yan po yung pangalan ng product or template na ginawa ko. Ayan. So, let's start. Ang una nating requirements ay ang, syempre, kailangan muna natin ng Sendbook Emails for Updates template. So, naka-complete package na po siya. Ayan, makikita niyo. Complete package. So, pangalawa, kailangan natin ng Google account. Pangatlo, kailangan natin ng email.js account. I-discuss ko rin po dito kung paano mag-link ng Google Sheets template papuntang Google Apps Script. Ayan. Where should the GAS code template be placed? What should be edited inside the GAS code, how to run the GAS code function, how to set up automated trigger. So lahat po na nandito sa documentations ko is ituturo ko po. How to reset notes to send updates again, where to place the ML.js template code, what should be the edited the ML.js template, at marami po tayong iba. Ayan. So, iisa-isahin po natin dyan. Lahat nandito sa documentations ko ay gagawin po natin yan. First is, kailangan muna natin ng Sendbook Emails for Updates template version. So, kung magtatanong kayo saan makukuha tong template na ito, available po yan sa tindahan ko or doon sa Passabouch app. Bisitahin po nyo tong website na ito, nstock.ph/Passabouch. Ayan. Yung link po nito ay ilalagay ko dyan sa description. Dyan sa YouTube description para makita nyo po yung website. So, nagkakalhaga lang po siya ng 149 pesos. Ito po yung itsura ng template. Ayan. Ito naman po yung email preview notifications. At ito po yung mga included package. Pwede nyo rin nang kontakin via Passabouch website. Type nyo lang passabouch.com. Then, makikita nyo yung contact. Click nyo yan. Then, mag-inquire lang kayo dito. Type nyo yung name, email, phone number, then comment.
pagkabili nyo ng product na ito, isa-send ko via email at ito yung matatanggap nyo. Ito yung product list template. Okay? I-click nyo lang yung send book email for updates file. Then, i-extract nyo. Extract all. Then, click extract. As you can see, nandito na yung product natin. Click X. Ito na yung included product or yung package mismo. Double click. Then, ito na po siya. Mga naglalaman nito ay yung templates. Meron po tayong advanced email template, simple email template. Yan, marami po siya. Tapos yung pinaka Google Sheets. README file, ito yung mga instructions ng buong product para magamit nyo manually. Ito. Babasahin nyo lang po yan. Nandito na lahat. Included na po lahat ng instructions, MLGS setup guide. Nandito na po at yung mga template. Ayan. What you need to edit in the GAS script. Nandito na po siya. So, how to use the GAS script. Nandito na rin po siya. Reset notes. Nandito na rin po siya. So, after nyong mabili yung product, i-open nyo yung Google Sheets. At ito na yung mismong buong template na makikita nyo. Nandito na po yung mga dynamic template variable na magagamit nyo. Contact info, simple email template, mga template na nandito na po naka-assign. Itong simple email template po ay meron po siyang 5 template na available at meron naman din pong advanced template. Yan, 5 rin po siya. So, magagamit nyo na po siya agad. Okay guys, ito na yung ating setup step by step. So, bali, after nyo ma-open yung pinaka-template, i-click itong extension, then, choose AppScript extension. Okay? Then, mapupunta po kayo dito sa code editor. Actually, wala pa tong pangalan. So, gagawan nyo pa ng pangalan yan. So, dahil yung pangalan ng product ko ay Sendbook Email for Updates. So, ilalagay nyo po dito yan. 00. As in, wala pa siyang code. Or meron default code na nakalagay dito. I-X nyo po yun or tatanggalin nyo po yun. Declare nyo or delete. Then, punta kayo sa product package. Hanapin nyo yung products na naka-include dito. I-click nyo itong GAS Sendbook Email for Updates. Then, edit. Open with Notepad. Click nyo lang and right-click or Ctrl-A. Then, Ctrl-C, copy. Then, punta kayo dito sa GAS Code Editor. Then, paste nyo yung product. So, para magawa po natin yan, kailanganin po natin gumawa muna ng email.js para malagay po natin yung email.js service ID, email.js template ID, public key. Ayan. So, itong sheets name, madali lang naman po yan. So, punta kayo sa new tab, then search nyo yung email.js.com. Kung wala pa kayong email.js account, mag-sign up lang po kayo. Type nyo yung name, email, password, i-verify nyo lang po, then sign up. Pero dahil ako, meron na akong email.js, sign in lang ako. So, as you can see, may mga email services dito. So, sa ngayon, ito po yung ginagamit ko na services ID. Yung pass about notification. Kung wala pa kayo nyan, i-click nyo lang itong add new service. Choose Gmail. Then, sample yung akin, pinangalanan ko na services ID. Pass about notifications. So, nagamit ko na siya kaya meron dito nakalagay na the service ID must be unique. Sample 1, ayan. Connect nyo lang yung account.
yung naka-registered mismo sa email.js. Then, click Create Service. After nyan, meron na kayong email service ID. Then, punta kayo sa email templates. So, gagawa tayo ng templates. Kaya mag-create tayo ng Create New Template. Mamili lang kayo ng template dito. Kahit saan, pwede yan. Piliin lang natin to kasi babaguhin rin natin yan mamaya. Create New Template. Click natin tong Settings. Tapos sa name, pangalanan natin ng General Updates. Tapos template underscore General Updates. Click Save. Then content. Dito ilalagay lang natin kasi ang ginagamit nating mga variable ay subject. So dito sa dynamic template, i-click nyo lang dito yung subject. Copy nyo yan at i-paste nyo dito subject. Burahin po natin yan. Click natin yung code editor. Then delete. Tapos punta kayo sa template at mamili lang kayo dito ng simple. Yan, template. Simpleng template lang ito, simple email template. So ito yung preview text niya, yung magiging format ng pinaka-body. Merong hi. So gusto ko ng personalization, kaya hanap tayo ng mas maganda-ganda. So meron pa rin dito naka-hi. Pero ipe-personalize po natin siya mamaya. Template. Sa email.js code editor, piliin natin yung template number 5 sa simple. Ctrl A, copy. Tapos Ctrl B dito sa code editor ng email.js. As you can see dito, makikita nyo na yung template. Click Save. Apply changes. Then, dito sa to email, make sure na email po yung nakalagay dyan. From name, sample, pass about, system. From name, ito po yung pangalan ng sender. Reply to, pwede nyong baguhin yan. I-uncheck nyo itong use default email address. Pwede rin naman pangalanan nyo dito, support at passabout.com. Tapos punta kayo dito sa edit, content, design editor. Lalagyan lang natin to ng name para ma-personalize yung pagsasenda natin ng email. Okay? Click nyo tong dynamic template variable at piliin ang name. Ilagay dito sa hi space, Ctrl B. Yan, hi name. Pwede nyong palitan to your email at example.com, support at passabout.com. So you can see may footer dito. So pwede nyong tanggalin yan o alisin. Ayan. Mas gusto ko yung may divider pa. Okay na yan. Ayan. Hi name. Tapos dito sa taas, notification message. Pwede nyong ilagay dito yung pinaka-subject ng message nyo. Subject. Itong subject. Enter subject. Then, click dynamic. Dynamic. Subject. Click nyo yung subject. Ilalagay nyo dito, subject. Yan. Click nyo yung apply changes. Then,
Pag okay na yan, goods na yan. Click nyo yung save. Pagkatapos yan, balik tayo dun sa gas code. Ilagay muna natin yung sheet name dito. Sheet name, makikita po yan dito. Pwede yung pangalanan dito yung sheet name. Rename nyo lang, then copy. Ilagay nyo yung sheet name dito. Ito po yung sheet name. Edit nyo lang dito. Synbook, email for updates. Make sure na parehas po siya para hindi po tayo dito magkaka-error sa gas code. Service ID. Saan po makikita yung service ID? Punta ka sa email.js, email services. So, ito po yung ginawa kong service ID. Click nyo yung 3 dots. Copy, service ID. Balik po tayo doon sa gas code. Then, burahin lang natin to, service ID. Email template ID. Ito naman po yung pinaka-template natin. Punta kayo sa email templates. Punta kayo sa general updates. Settings. Template ID. Copy nyo yun. Control A. Copy. Control A. Copy. Tapos, burahin nyo tong template ID. Paste nyo yung template ID nyo. Public key. Ito po yung public key. Hanapin po natin yan. Editor, public key. Dito po makikita yan. Punta kayo sa account. Ito po yung public key nyo mismo. Ika-copy nyo lang din yan. Tapos, bubarahin nyo yan. Then, pipaste nyo yan dito. Then, click save. Ayan. So, you can see na save yung template. Then, dito naman tayo babalik sa email. Palitan natin to. 1islira26gmail.com. Palitan natin tong ivan.islira. So, burahin muna natin to. Para mag-test lang tayo ng isang email kung gagana. Sa subject, ganun uli. Important regarding. Tapos sa body, copy. Tapos signature. Ayan. Tapos punta kayo sa gas. Ayan. Ito yung gas code natin. So, make sure na edit nyo na lahat na kailangan i-edit. Sheet name, email.js service ID, template ID, public key. After nyan, okay na po yan. Then, i-click nyo na po yung run. So, you can see yung execution. Nandito na siya. Email sent to ivanslira26@gmail.com. So, make sure na may bago pong mag-i-email. Ayan po yung notified na yan. Means, ibig sabihin niya na notified na si customers or yung email na pinadalhan natin. So, makikita niya yan dito. Re-refresh natin. As you can see, meron na po siya dito. No reply. So, naka-receive na po tayo dito. Important update regarding your request. Yan. Hi, your request has been successfully received. Yan. If you have any question, you may contact us. Best regards. So, pwede pa naman kayo gumamit ng ibang template dito sa simple template. Gamitin natin yung advanced. So, gagamitin ko yung advanced template. So, ito yung pinaka-preview niya. Bali, naka-complete na siya. Try natin tong template sa advanced. Click nyo yung edit content, code editor. Burahin nyo lang ulit. Ayan, mas maganda pa to ngayon. Click nyo yung apply changes. Edit content, design editor. Dito ulit, subject ulit.
Subject ulit ilalagay dito. Punta kayo sa dynamic template, subject, copy, hi, pangalan, name, body. Okay na po yan. Pwede nyo nang baguhin yung email nyo dito. support@passapouch.com. Pwede nyo pangalanan dito ng number nyo. 9854721. Business hours, kung page time, yan. Kunyari, from 10 p.m. Best regards, signature. Kung sakaling nabura nyo yung variables na yan, pwede nyo ulit ilagay yan dito para gumana yung systems. Hanapin nyo lang yung signature. Ctrl C or copy. Then, ilagay nyo sa baba. Yeah, signature. Yeah, this message was sent to. Pwede nyo palitan yan from name. Pero mas preferred ko yung email. Tapos, kung gusto nyo burahin tong copyrights, pwede nyo i-edit to or burahin na lang. 2025 your company all right to serve. Okay? Kung gusto nyo baguhin yung support, meron po tayo ditong support template. Yan, contact template. Meron tayong email, phone, meron tayong all professional email only. Yan, ilalagay mo dyan kung sakali. Ilalagay natin yung code box dito. Ayan. If you have any question or need further assistance regarding this update, our support team is always available to help. Do me reach out any time at ilagay nyo lang dito ulit support@passapouch.com. So ilalagay ko yung gagawin ko siyang bold. Ayan. B. Then pwede rin kayo maglagay ng link dito. Ayan. URL. Tapos, new window. Yan. Pwede rin kayo dito. Pwede nyo rin baguhin yung text from red. Ayan, support@passapouch. Pero mas recommended ko siyang black na lang. Ayan, para mas maganda. Pero mas preferred ko yung email at phone lang. Click save. At i-run uli natin siya. Para makapagpadala ulit ng updates, kailangan nyo muna i-delete tong node. Right click, then click nyo yung delete notes. And pwede na ulit kayo magpadala ng updates sa kanya. So kapag may note po siya dito, hindi po siya makaka-receive ng panibagong updates. So kailangan muna natin siyang i-delete. Ayan. Click run. So you can see, nagpadala na siya ulit ng panibagong updates dito sa email na to. Ayan. Important update regarding your receipt. So, iba na po siya. So, you can see, yung template niya ay iba na. So, maganda-ganda na compare nung sa una. Ayan. Mas okay na yung template na ganito. This message was sent to email ng pinadalhan. Tapos, copyright dito. At yung body mismo. Ayan. Dito yung body. Kung gusto nyo magpadala ng maraming emails, pwede rin naman. Sample, kuha tayo dito ng 4.
Tapos i-paste natin dito. So sample, itong apat na to hindi pa siya na-notified. So ang gagawin nyo, i-click nyo lang uli yung run para magpadala siya ng panibagong updates. So you can see yung apat na email ay napadalahan niya ng panibagong updates. Yan. At meron na siyang note dito. So mapapadala na po siya dito sa mga email na yan. Ayan. So pangalanan nyo lang kung anong pangalan niya. Customer name, customer name, customer name, customer name. Ayan. So para mapagpadala uli, i-click nyo lang tong delete notes at makapagpadala na siya ulit ng updates. Clicking run. Para naman dito sa what is the email.js, what is the email.js quota and how does it work? Pwede nyo itong silipin dito sa email.js account nyo. Click nyo itong increase request limit. Then, click nyo yung monthly. Ayan. For personal, 11 USD. 19 USD. For business, 50 USD. So, sa mga small business, pwede po siyang gamitin yung personal plan. Monthly request niya ay 2,000 monthly request. So, sample, ang remaining ko ay 1,759. So, refresh natin yan. So, nagbawasan na siya kasi nagpadala tayo kanina ng 5 email. Kasi naka-personal tayo na plan. So, click lang natin yung 175. So, ika-calculate lang natin itong 1753 minus 5 emails kasi meron tayong 5 email dito. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5 emails. Kailangan maging 1748 po siya. Papadala ulit tayo. Yan. Click natin yung run para magpadala ulit ng request. So, kailangan ang result nyan ay maging 1,748 kasi nagamit na natin yung 5 requests o yung quota na tinatawag dito. So, ang result is 1,748. So, ganun po yung quota ng email.js. Free plan has a limited monthly email quota. Sending stops when quota is used. Quota reset monthly. Upgraded for higher sending capacity. So, ang ibig sabihin niyan, kung gusto mo nang makapag-send ng maraming emails, mahigit pa dito sa 2,000, ay pwede kang mag-upgrade dito. Sa 5,000 requests, $19. Sa 10,000 requests, $38. So, swak na to sa mga may business talaga na medyo malaki yung market nila. Sa business, ito talaga yung mga pang-enterprise na. Ito na yung mga big company na ginagamit ng mga business owners. So, para sa akin, kung small business owners ka lang, pwede na siyang gamitin dito sa personal. So, dito, meron tayong 6 template available na pwede mong magawa dito sa email.js. 6 lang po na template yan. So, attachments up to 500 kilobytes. Whitelist, yeah. Unlimited contacts, completely whitelist. So, pag lumabas ka na sa 6 email templates, hindi ka na makagawa ng susunod, yung pang 7 template kapag ang plan mo ay personal.
So, dito naman, sa $19, 5,000 requests per month, unlimited template po siya. Ayan. Sa 19 USD. Tapos, ang request niya lang monthly ay 5,000. Yung quota mismo ng Email.js. So, kung marami kang users, customers, pasok ka dito sa 10,000. 38. O kung mahigit pa, pwede kang mag-upgrade ng 25,000 quota for 50 USD monthly. So, nagre-reset po yung Email.js quota. Once na na-reach nyo tong 2,000 quota niya, ibig sabihin, magre-reset siya sa susunod na buwan. Ayan, may nakalagay naman dito kung kailan siya magre-reset. December 13. So, hindi ko pa na-reach yung pinaka-quota niya. Hindi pa siya nauubos. So, may kita niyo yung 252. Yan na yung total request na ginawa ko sa pag-send, sa pag-receive. Bawat request, na-add po yan dito sa Email.js account nyo. So, ganyan lang. Okay, dito naman tayo sa pag-setup ng triggers. Kung para hindi nyo na i-click itong run, automatic na siya mag-run once na na-set nyo na yung triggers. Punta kayo dito sa clock, tapos triggers. So, dito wala pa tayong triggers. So, mag-add tayo ng triggers. Add lang. Tapos, click nyo yung function na send updates. Yung send updates function, yun yung nagpapatakbo ng code. Ito siya. Kasi, may function tayo na send updates. Makikita nyo dito. Send updates. Babalik tayo dun sa clock. Add uli. Send updates. So, pag marami kayong function, makikita nyo dito yung mga list. Choose which deployment should run. Sa head, automatic na yan pupunta sa head. Select event source from spreadsheet or kung gusto nyo sa set nyo sa calendar. Dito tayo sa time driven. Select type of time-based trigger. Dito, kung kailan nyo gusto patakbahin yung function, pwedeng every hours, patakbahin nyo, or every minutes. May specific date and time din kung kailan nyo gustong i-run yung function or yung kailan kayo magpapadala ng updates. Yan, pwede po siya. May week timer din tayo at day timer. Sa day timer, kung gusto nyo, 1 AM to 2 AM magsisend ng updates. Tanghali pala ito. 12 PM to 1 PM ng tanghali. So, yan. Kung gusto nyo every minutes, piliin nyo yun dito. Time driven. Every minutes timer. So, example, minutes timer. Every minute. Every 1 minutes. Or every 5 minutes. Every minute, ibig sabihin, taga 1 minuto, magsisend or magpapadala ng updates doon sa recipients. So, ganun siya tumatakbo. Kung every 30 minutes, magpapadala ng updates every 30 minutes, magpapadala sa recipient ng updates. So, hindi ko siya recommended. Possible na maubos yung quota nyo sa Email.js. So, pwedeng day timer. Yan. Or pwedeng specific date and time. Maglalagay ka lang ng date dito kung kailan nyo gusto i-send yung updates doon sa mga recipients. Sample here, 2025 months. Tapos day. Yan. Pipiliin nyo lang yan. Failure notification settings. Tuwing may failure or failed
na nangyayari, error, kailan nyo gustong ma-receive yung mga error na yun, pwedeng notify me daily or weekly, yan, or immediately, agad-agad manonotify ka na kung may error yung codes mo. Pwede rin hourly, every hour magpapadala ng update si Google AppScript ng notification na may error sa AppScript or codes. So ganun lang po siya gumagana. So sa akin, hindi ko lalagyan ng function, manually ko na siyang i-run kung gusto ko lang magpadala ng updates. So kayong bahala kung gusto nyo gamitin yung trigger functions, then save nyo lang kung nagustuhan nyo yung function na yun. Meron din tayo ditong from spreadsheet on edit. Every edit mag-change or magpapadala ng every on edit magpapadala ng updates sa mga recipients. On change, may pagkaparehas lang naman ata. Pero ito lang kasi mga ginagamit madalas, on edit at time driven.